For today's video mga kaolibs ay eto nga, nag-prepare naman nga ni Hua ko ng makakain namin para sa breakfast. Maaga pa nga lang ay pumunta na agad ako dito sa kubo para makapagluto. Actually, sa apartment nga ako natulog at bumiyahe pa nga ako papunta dito. Yung kubo kasi namin, nandito yon sa lugar ng nanay ko. Pero magkasunod lang naman na barangay yung tinitirahan namin. Hindi nga ako natutulog dito kay nanay kasi meron naman akong tinitirahang apartment. At dito lang talaga ako nagluluto kasi gustong gusto ko nga yung ambience at yung view. At gustong gusto ko nga mga kaolibs yung nagluluto ako sa ubo kasi napakaluwag. At isa nga rin sa gustong gusto ko dito ay yung ibang gulay ay libre na. At eto nga, binibidyohan ko pa nga yung mga flowers ng nanay ko dito kasi ang sarap nilang pagmasdan, lalo na pag umaga. At perfect nga dahil marami din tayong kalamansi. Nilabas ko na nga din muna itong tilapia sa freezer. Babad nga lang natin to sa tubig para matanggal naman yung yelo. Pagkatapos nga ay nagsaing nga muna ako dito habang hinihintay ko nga na ma-defrost yung ating tilapia. Tama-tama naluto na rin itong ating kanin at eto nga, i-ready na natin itong tilapia. Nilagyan ko nga lang to ng asin at kaunting paminta. Minamassage ko nga lang yan isa-isa. Pagkatapos eto na nga, sinundan ko na nga ng paminta. Siyempre, mamassage pa natin yan ulit. Nagpainit na nga din ako dito ng kawali. Pagkatapos nilagyan ko na nga ito ng cooking oil. At dito nga, ipiprito muna natin tong tilapia. At habang nga niluluto ko yung tilapia, niready ko naman dito yung mga gulay na gagamitin. Katulad na nga lang nitong talbos ng kamote, talong, okra, at saka yung onion, tsaka kamatis. Buti na nga lang nagising na tong kapatid ko na si Raya. Eto, tinulungan niya nga ako sa paggagayat ng mga gulay. Medyo marami din kasi itong lulutuin natin ngayon. Sinimulan na nga niya dito yung talbos ng kamote. Yung kailangan lang kasi dyan yung malambot na dahon. At eto nga, huhugasan nga muna natin to. Pwede yung hugasan sa tubig lang pero ako nilalagyan ko lang ng asin. Ibabad ko nga lang yan ng 5 minutes. Pagkatapos nga, saka ko siya huhugasan ng paulit-ulit. Feeling ko kasi pag naglalagay ako ng asin, nalilinis ko talaga ng maayos yung gulay. Pagkatapos nga, ilalagay ko nga lang to dito sa strainer para patuluin. Tamang-tama nga, naluto na nga din itong ating tilapia at eto na nga siya. Pagkatapos ko nga maluto yung tilapia, eto nga, niready ko na nga yung mga gagayatin at ginayat ko na nga isa-isa. Alas 8 na nga to ng umaga pero tulog pa nga yung nanay tsaka tatay ko. Nakipagburol kasi sila kagabi kasi nga namatay nga yung nanay ng tatay ko. Minsan nga lang din kami makaatid ng burol dahil nga din sa sobrang busy din at marami din akong ginagawa. Pero pag nagkakaroon din naman kami ng panahon, hindi naman talaga namin hinahayaan na hindi kami makapunta at makipagsabayan nga hanggang madaling araw sa mga bisita. Nakagawa na nga tayo ng sauce at ngayon naman nga magpapainit nga ako dito ng tubig. Pagkatapos isusunod ko nga dito yung talbos. Medyo mabilis lang naman itong lutuin dahil mga 15 minutes ay luto na nga ito. Pagkaluto nga nito ay hahanguin naman natin agad dito sa strainer. Pag nahangon na nga natin lahat, pwede na natin isunod yung ating okra. Ito nga yung okra, yung favorite ko talaga na sinasawsaw sa may toyo na merong kalamansi. Sobrang sarap kaya neto. Dati hindi ko to na-appreciate pero ngayon gustong gusto ko na siya. After 15 minutes nga ay naluto na nga din itong okra. Hahanguin ko na nga din to lahat. Pagkatapos nga ay magpapainit na nga ako dito ng kawali. At eto nga, isusunod naman natin yung cooking oil. Siyempre, intayin nga natin na kumulo muna itong cooking oil bago natin iprito dito yung talong. At pagka ganito na nga yung itsura niya, nag-golden brown na ay pwede na natin tanggalin. At siyempre, hindi mawawala ang tuyo. Ito nga yung klase ng tuyo na masarap kainin. Pwede nga din to kay tatay kasi hindi naman to maalat. Delikado na kasi yung maaalat sa medyo may mga edad na mga ka-olives. Lalo na nga yung merong high blood. Pagkatapos ko maluto lahat, iprepare ko na nga dito sa dahon ng saging. At mas lalo pang sasarap dito yung ating kanin dahil yung aroma ng dahon ng saging inapakasarap. Panigurado mapapa-only rice na naman tayo nito mga ka-olives. Ilagay ko na nga din dito sa mga gilid-gilid yung tilapia tsaka yung mga gulay. Nunod ko na nga din dito yung tuyo. Nagluto nga din pala si housemate ng tinapay. Favorite nga daw niya to. Nilagay ko na nga din dito yung talong. Pagkatapos nga ay nagayat pa ako dito ng mangga. Favorite nga nitong mga bata iulam itong mangga. Parang ako lang. Ilang pala ako. Halos lahat kami inuulam talaga namin itong mangga. Pagkatapos ko ang gayatin, ready ko na nga rin dito. O konti nga lang yung nilagay ko dahil sobrang dami hindi na magkakasya dito kaya sineparate ko na lang sa ibang lagayan. At eto nga yung ating breakfast. Ready na nga mga ka-olives. Hindi ko nga alam na ganito nga yung kalalabasan niya. Parang napakasarap na tuloy kumain. Handa na nga din kami dito sa table at tinawag na nga namin yung nanay tsaka tatay ko at yung iba ko pang mga kapatid. Bumili nga din ako ng kuyog. Eto nga isang bate. Masarap nga to nilalagyan ng kalamansi. Isa nga din to sa paborito ko lalo na pag maraming kalamansi. Eto na nga lumabas na nga yung mga tao sa bahay. At syempre di magpapatalo si housemate. Meron din siyang nilutong taho. First time ko nga lang magluto ng ganito karami at maghanda ng ganito karami sa breakfast mga ka-olives. Kasi nga nung bata pa ako ay konting itlog lang, konting tuyo, okay na. At salamat nga sa Diyos dahil kung hindi sa biyaya pinagkakaloob niya ay hindi naman tayo makakapaghanda ng ganito karami sa hapagkainan. Ito nga yung favorite ko dyan, itong okra. Ang sarap nga yung sinasawsaw sa tuyo na maraming kalamansi at merong sibuyas. Abay panigurado nga, masisira na naman yung diet natin nito mga ka-olives. Sige, sari ko. Talsik. Sige. Hospital na susukad lang. Mangga. So paano ba yan mga mawe? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!